Get your Bible, please. Join with me to read the book of Matthew, chapter 24, 1 to 14. Praise the name of the Lord. Thank you, choir and musicians. Book of Matthew, the Gospel of St. Matthew, chapter 24, 1 to 14. Shall we read? Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, Do you not see all these things? Surely I say to you, no one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. Verse 3. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Verse 6, You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places, and all these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulations and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because of lawlessness will abound, the love of many will grow old. But he who endures to the end shall be saved. Everybody read these last verses. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, then the end will come. May God bless upon the reading of His word today. Tayo manalangin sandali. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita namin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, at bayaan mo po lahat ng dumalo sa lugar na ito, anuman ang kalang kaharaingan, kahilingan, anuman ang dalad nila ng kabigatan sa buhay, ay kunin mo, Panginoon, at palitan mo at suklian ng mga pagpapalang di malirip na hindi ka ibigay ng daigdig na ito. Sa pangalan po na iyong bugtong na anak na si Jesucristo, i-bless mo po at pahirang kami na iyong dugo ngayong umaga. Buksan mo ang langit at ibuhos sa mga pagpapalang espiritual, material, physical, pinansyal sa lahat ng dumalo ngayong umaga. Ikaw may sabi sa Matthew 6:33, kapag inuna naming hanapin na iyong karikatwiran, lahat ng aming pangangailangan sa buhay ay pawa idaragdag mo. Anoint your servant, Lord. Help me to speak your word with boldness and to do signs, wonders, and miracles after the preaching of your word. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Praise God. Ang sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of the Lord. Sinabi rin ng Matthew chapter 4 verse 4, Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Kaya ang tao, kailangan kumakain ng salita ng Panginoon. Ang taong daw matalino, hindi lang daw, kundi talagang matalino, ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Sabagat ang salita ng Diyos ay ito'y gabay sa buhay nating lahat.
Sinabi ng John 6:63, the word that speak unto you, they are spirit and they are life. Ito ay espiritu at ang buhay. Sinabi rin ng Proverbs 4:20-22, my son, attend to my words, incline your ears unto my saying, let them depart from your eyes, keep them in the midst of your hearts, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Sino gusto ng malusog? Ang sabi ng Bible, health to all their flesh. Kaya kung gusto nyo tayo malusog, mahaba pa ang buhay natin, magbabasa at makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, para sa akin yung mahabang buhay. Sino gusto mahabang buhay? Kung mahaba ang buhay ng tao, 70. Ang sabi ng Bible sa Psalm 90 verse 10, ang buhay ng tao umaabot ng 70, pag binigyan ng Diyos ng extra strength, 80. Kaya yung mga 70 above dito, blessing na siya ng Diyos sa inyo. Ano susunod sa 80? Very good. Akala ko sasabihin nyo 90 uli. Kaya, sa taas nga dalawang kamay, sabihin natin, Lord, give me long life, good health, abundant life, in Jesus' name. Amen. Ang gusto ng Diyos, tayo spiritually blessed, malulusog, walang sakit, walang karamdaman, yan ang gusto ng Panginoon, at pinagpalang material din. Hindi pwede spiritually blessed, walang pera. Sino gusto ng pera dito? Totoong tao na yung katabi mo. Yung iba sasabihin nila, bakit pera pinag-uusapan doon? Kasama po yan sa buhay ng tao. Hindi kayo makakarating dito nang walang pera, malibang nakisakay kayo. Tama ba? Pagka kayo sumusweldo, 7, 15, ano sunod sa 15? Ano 16 day? 22, at 31. Pag sumusweldo tayo, masasaya tayo lahat. Tama ba? Pagka walang padala ang inyong mga mister sa ibang bansa, matagal na ambala, na antala, malulungkot ang mga may bahay. Kaya gusto ng Diyos, kumpleto. I wish above all things that thou mayest prosper. 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Kaya ang mga taga JCT, blessed na blessed. Sabihin mo ulit sa katabi mo, basta ako, blessed na blessed. Yung magsasalita, walang kausap, delikado yan. Sabi mo, I am blessed today. Are you blessed today? Praise God. Pag araw ng linggo, start right and God will finish right. The first day of the week is no other than Sunday. So start right, God will finish all the rest of your days, 1 week, lahat tayo matatagumpay. Ngayong umaga tayo dumako sa salita ng Panginoon. Ang ating pong topic ngayong umaga, yung mga nangyayari ngayon sa Israel. At ito po ang time clock ng Diyos kung paano, ano ang nangyayari at nagaganap sa daigdig na ito na pwede apply sa buhay nating lahat. Ang aking topic ngayong umaga ay pakilagay nga sa screen. Praise God. Signs of the second coming of Jesus Christ. Ang unang pagpunta ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, the first coming, when He came here on earth, He is the Savior of human being. Siya po ang tanging tagapagligtas ng lahi ng tao upang iligtas tayo sa kasalanan. Lahat tayo makasalanan, anuman ang ating relihiyon, Katoliko, Protestante, anumang klaseng tao tayo sa balat ng lupa, all of us are sinners. Makasalanan tayo lahat. At kailangan natin ng Savior, tagapagligtas, wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang siya hindi maipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Panginoon. Ngayon, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, dumating na sa puso mo ang tagapagligtas, wala iba kundi ang pangalang Hesukristo. Na nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Sabi ni Hesukristo. Sabi natin lahat, Jesus Christ is my Lord. Ngayon, sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ito ang nakalimutan ng maraming tao, na si Jesus ay babalik na muli.
Kahit tayo mga Katoliko dati, inaawit sa ating mga simbahan, si Jesus ay babalik na muli. Tama ba? Pero hindi prepare ang puso ng mga tao sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga pagpapalang tinatamasa natin ngayon, pamilya, mga answer prayer, iyan ay inspirasyon para lalo tayong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano-ano ang mga palatandaan na si Jesus, ang Panginoong Hesukristo, ay malapit nang dumating? Dito po sa talatang verse 3, sa verse 3, Matthew 24 verse 3. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Nung araw na yon, nung panahon ngayon, ay nagtanong ang mga disipulo ng one-on-one privately na ano ba mga tanda na yung pagbabalik at ang katapusan ng daigdig na ito. Ibig sabihin, lahat tayo dito, dalawang klase lamang po kung paano tayo pupunta sa langit. Sino dito mga tagalangit? Say amen. Sino mga tagalangit? Taas dalawang kamay. Lahat tayo. Sino na gustong umuwi sa langit? Wala pa. Dahil natatakot tayo lahat pa. Una, para tayo pumasok sa langit, ay alam na natin yon, given na yon, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Number one, para pumasok ang tao sa langit, kailangan mawala siya sa daigdig na ito. Sa papaanong paraan? Una, kunin ng Diyos ang buhay mo. At ang pangalawa, yung tinatawag na rapture. Mamaya didiscuss ko yung rapture. Na malapit na, tingnan natin, November 1, maraming tao na una nang umalis sa mundo. Kinuha na ng Diyos yung kanilang katawang, yung kanilang kaluluwa, umuwi na sa langit. At huwag na nating gambalain pa yung ating mga mahal sa buhay, nasa langit na yun, huwag nyo nang pagkakausapin. Pag pupunta kayo sa sementeryo sa November 1, huwag na yung kausap ng kausap doon. Nung buhay na buhay ang magulang nyo, hindi nyo pinagkakausap. Pagkatapos patay niya, tsaka pupuntahan nyo doon. Sasabihin, nanay ko po, ba't ka pa namatay? Kung magsasalita yun, dapat nauna ka na anak dito Yung mga asawa nyo, huwag nyo nakakausapin, nasa langit na po yun. Nananahimik na doon nyo, masasaya doon nyo, mas masaya sila doon kaysa sa atin dito sa lupa. Amen? Hindi ba pwedeng pumunta sa cemetery? Pwedeng pumunta noon. Mag-share kayo ng gospel. Pag nakita ko kayo doon sa cemetery, nag-iiyak kayo doon, di-deliver ko kayo. Pag pumunta tayo doon, pakikipagkapwa-tao na lang. Amen. Yung pag-alaala sa lahat ng kabutihan na ginawa ng asawa nyo, ng pamilya nyo, wag na kayong mag-imot-imot doon. Hindi na babalik yun. Ang pag-imot-imot mo, yung ikaw ay manumbalik sa Panginoon. Amen. So, yun yung number one. At pangalawa, yung rapture na tinatawag. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito, yung mga tanda na nakikita natin sa paligid ngayon. Sino nanonood sa YouTube na nagyegera sa Israel? Ginegera na Israel ang Hamas. Ang problema natin, wag magtuloy-tuloy, pag-pray natin, wag mag-escalate yung gera sa buong Muslim territories. Iyan ay palatandaan na si Jesus ay malapit nang dumating. Walang umi-amen. Kasama po yun sa prophetic, sa prophecy ng salita ng Bible. Ngayon, ang Bible nagsasabi sa verse 4, number 1, isa sa palatandaan na siya ay malapit nang dumating at pinag-iingat tayo, number 1, pakilagay dyan, huwag tayong padisib. Basahin po natin sa verse 4. Jesus answered, said to them, "Take heed that no one deceives you." Sa huling panahon, ito na yung huling panahon, huwag tayong, ano sa Tagalog yung deceive? Padaya. Ang tao, dalawang klase, isang mandaraya at isang nadadaya. Ang sabi ng Hosea 4:6, "My people are being perished because of lack of knowledge." At ang sabi ng Bible sa verse
Sundan po natin, kanino tayo hindi padaya? Ang sabi ng verse 5, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Basahin natin sa talatang to. Everybody read please. The word deceive, ang demonyo, he is the author of deception. He is the deceiver. Dinideceive niya ang tao para yung tao na may kaluluwa, pag namatay, diretso sa impyerno. Kaya wag na tayong alis sa Pilipinas. Lahat naman tayo nag-YouTube, nag-Facebook. Tama ba yon? Mukhang ayaw nang kumain, puro Facebook Hindi makausap. Makikita nyo sa noong nakaraan yung mga balita, meron taga Sorsogon na siya na ang Kristo, tagapagligtas. Meron din sa Davao na siya na ang Kristo. Mga kapatid, ang tao madaling maloko. Kahit reliyon, hindi mahalaga ang reliyon sa tao. Ang mahalaga ay relasyon kay Jesucristo. Sabagat He is the only way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by Him. Kaya wag tayong paloloko. Ang Pilipino madaling maloko, nadideceive, madaling na bubudol-budol. Amen? Ngayon, paano nalalaman natin ito ay tama? Ang isang reliyon, o ikaw mismo, they shall know them by their fruits. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon. Basahin natin sa Matthew 7, please. Paano nalalaman natin tama? Para malaman natin na hindi tayo nagkakamali. Matthew 7, verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Two men gather grapes from the thorn bushes or figs from the thistles. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. Pakibasa sa verse 20. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, read. Makikita nyo sa bunga, kahit tayo lahat, tayo man ay magsumiksik man sa ating reliyon. Kapag hindi tayo nagbago mismo, hindi rin tayo papasok ng kalangitan. Kaya nga na ipapahayag ang gospel. Kaya kayo pong mga nanonood sa TV screen, sa FB, tayo nandito ngayon, panahon na para siyasatin natin ang sarili natin. Panginoon, ako ba'y makakaharap ba ako sa iyo sa iyong muling pagbabalik? Ano man ang ating mga nadisip tayo ng dyablo sa kasalanan, ayaw nating magbagong buhay. Panginoon, tulungan mo po ako, baguhin mo po ako, Panginoon. Ako po'y walang iya sa aking asawa. Ako po, Panginoon, ay nagsisinungaling. Ako'y hindi maganda ang aking buhay. Baguhin mo ako, Panginoon. They shall know their fruits. Makikita nyo ang buhay nagiging maayos. Dati, ikaw, ang tao'y dating walang iya, ngayon, mabait na. Sabihin mo sa katabi mo, magpakabait ka na. Dating hindi ka nag-iintrega sa asawa, ngayon naging ka, nag-iintrega na ka na. Dati hindi mo mahal ang asawa mo, love na loves mo, at merong pangkas. Kung kukunti umi-amen. Dati kang ubod ng tamad, ngayon, konti na lang.
masipag ka na ngayon. Amen? Say hallelujah! Dating nagsisinungaling ka, ngayon, hindi na nagsisinungaling. Pag sinabi ng asawa, may pera ka ba? Wala. Eh, ano tong hawak-hawak ko? Nakita ko sa bulsa mo. Ayaw, huli. So they shall know their fruits. Makikita natin sa ating bunga ng buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So therefore, by their fruits, you will know them. Kaya wag ho tayong padideceive. Eh meron ngayon, nakakalat ngayon, yung tinatawag na hyper grace. Sana nakikinig sila ngayon. Yung iba na dideceive, nasa totoo na, naloloko pa ng demonyo. Maganda raw yung kanilang pinupuntahan doon. Kasi ang doktrina nila, hindi ka na hihingi ng tawad. 1 John 1:9. Sapagat ang tao daw pinatawad na ng Panginoon, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, at pinatawad, we are all forgiven. Kaya hindi ka na hihingi ng tawad. Alam mo, ang 1 John 1:9, sinulat ito para sa mga Kristiyano. Hindi yan sinulat para sa mga unbeliever. Kaya sila, yung mga talagang sinilyo ni Satanas na yung kanilang kaluluwa, na mali, na deceive. Hindi na sila nahingi ng tawad. Kaya yun, nandun, gumagawa ng kasalanan, mga matataray, mga mababaksik sa anak, umiinom ng alak, bumabalik uli sa mundo. Eh, hindi ganoon ang Biblia. Kaya tayo binonagin ng Diyos para magbagong buhay. Sapagkat ang langit, walang kasalanan na pupunta dyan. Say hallelujah! Eh, yung bang humingi ka ng tawad, eh, masama ba yun? Pag ang asawa mo humingi ng tawad sa'yo, nagkasala sa'yo, patatawanan ba? Hindi. Eh, pag humingi lalo tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. Yung anak mo nagkasala sa'yo, humingi ng tawad sa'yo, patatawarin ba? Hindi. Sasabihin mo ba, hindi na kita anak, lumayas ka. Hindi pwede, anak mo pa rin yun. Ang sabi ng Bible, if we confess, ganda pala ako ito. If we confess our sins, He is faithful and just. To what? To forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Ang kaibahan ng mga unbeliever, namumuhay sa kasalanan. Pero yung mga believer, dahil ikaw pinatawad na ng Panginoon, bagamat nagkakamali, hindi ka nananatili sa kasalanan. Humihingi ka ng tawad at ikaw ay natatakot sa Diyos. Meron kang conviction sa puso mo. Naku, masama pala to. Yung ibang hanggang ngayon, namumuhay sa kasalanan, eh sabi ko sa kanila, abay magbagong buhay na kayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na kapatid. Amen? Masama ba yung magbagong buhay? Ayaw mo ba yung gusto ng Diyos, nagbabagong buhay tayo? Amen? Sino masaya nung naging Kristiyano na? Ang nagpapasaya sa atin, hindi ang mundo, ang Panginoong Jesucristo. Ang kayamanan, ang mga pagpapala, ang mahal natin sa buhay, inspirasyon yan sa buhay nating lahat. Ang Diyos lang ang tutulong sa iyo at magpapasaya ng buhay mo. Sino masaya dito? Lahat ng masaya, pumalakpak na malakas. Hallelujah! Amen! Eh siguro lahat nasubukan na natin sa mundong ibabaw. O halimbawa, bigyan tayo ng tigsa 10 milyon ng Panginoon. Sino gusto isang bilyon, 10 milyon? Eh ngayon, pagkatapos niyan, ano gagawin mo? Araw-araw ba masya-shopping ka? Amen. Eh pag naubos na, ano mangyayari sa iyo? Kasi ang kayamanan, gustong-gusto ng Diyos i-bless tayo. Pero kulang yan at sapat. Ang kapupunan ng puso natin, wala iba kundi si Jesucristo. Sa inyong relasyon mag-asawa, ang mahalaga ang Panginoong Jesucristo. Sa buhay mong espiritual, Panginoon din. Sa iyong paglilingkod, Diyos din. Amen. Doon sa mga nadideceive, nanonood ngayon, magsisi na kayo ng kasalanan niyo. Huwag na kayo mang-akay pa
Dahil ang taong nasa totoo, huwag niyong ilagay sa mali. Dahil yan malaking kasalanan sa Panginoon. Ibinubulid niyo sa impyerno ang mga tao. Hindi na sila nagsishare ng ebanghelyo. Nag-aakay pa. Ang niloloko yung mga pastor at mga membro ng mga membro. Malaking kasalanan sa Diyos yun. Kaya sabi ng Diyos, be not deceived. Huwag kayong paloko. Wala na sila kanilang mga tithes and offering. Pero pag binigyan mo ng tithes, kinukuha yung tithes. Di niluluko nila yung mga sarili-sarili nila. Hindi na nagsishare, hindi na nananalangin. Ano yung kanilang mga doktrina? Alam na ng Diyos yan, ba't ka mananalangin? Yun ay mga espiritu ng katamaran. Siguro sobra himbing ng tulog. At dahil ayaw magbigay, talagang mga mararamot, mga kuripot na yan. Pero ang mga JCTD, mga giver. Because the more you give, the more you blessed by God. Naku, napakaraming naloloko ngayon, nadideceive. Tandaan natin, pag si Jesus, ang Kristo ng Kristyanismo, siya ang Panginoon, yan ang totoo. Pero pag binabago yung major doctrine ng Biblia, mag-iingat kayo dyan. Huwag nyo nang pagkakausapin. Ano doon sa Facebook, ano doon yung Facebook para hindi mo makausap? Ano? Ibablock. Kaya ang inyong Facebook nangingitim na. Hindi na gets. Ibablock nyo na yung mga walang kakwenta-kwentang mga nagpaparating sa inyo ng masamang balita. Huwag nyo nang pagkakausapin yun. Ang tawag doon yung mga lason na dideceive. Amen? Dito ang sikat dito, wala iba kundi si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas natin buhay. Pangalawa, let's continue, Matthew 24. Balik tayo sa Matthew 24. Basahin na muna natin verse 6. You will hear of wars and rumors of war, so that you are not troubled. Pangalawa, you will not be in trouble. Do not trouble. Huwag kayong, ano sa Tagalog yun? Do not trouble. Huwag kayong magulumihanan. Saan daw? Makakarinig kayo ng mga digmaan, mga rumors of war. See that you are not troubled, for all these things must become to pass, but the end is not yet. Kaya wag ho kayong magugulumihan kapag nakarinig kayo ng gera, nakikita nyo may gera, hayaan nyo siya. Nakalagay yun sa Bible. Amen? Ngayon, yung Israel, yan ang time clock o tinatawag na orasan ng Diyos. At diyan magsisimula ang tinatawag na Gog and Magog. Gegirahin niya ng lahat ng karatig lugar ng buong bansa para girahin ng Israel. Pero hindi sila matatalo because Israel is a chosen people of God. Ang kanilang defender, walang iba kundi ang Diyos. Maliit na bansa, pero pinili iyan ng Panginoon. And ladies and gentlemen, we are all spiritual Israelites. Kaya lahat ng kalaban mo, lahat ng lalaban din sa iyo, walang mananalo sapagkat ang kakampi mo, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Panahon pa ng nila Jehoshaphat, nila Joshua, nila Abraham, walang nakalaban dyan na nanalo. Puro sila panalo. Bakit? Kakampi nila ang Diyos. Sa spiritual, ganun din. If God is for you, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makakalaban sa atin? Walang makakalaban sa atin dahil we are the apple of His eye. Ang tawag sa atin ay ang tingin ng Diyos sa atin parang mansanas. Tingnan mo yung katabi mo, parang mansanas, di ba? O kalamansi. Huh? Ang Diyos ang tingin sa mga Israel, apple of God's eye. Ibig sabihin, sino na nakakita ng apple? Sabi ng bata, hindi ho, mali ho yung pronunciation nyo, hindi po apple, apple.
Sige, mansanas na lang. Ano? Iyan ay, ang Israel ay paborito ng Diyos. Sapagat diyan galing ang ibig sabihin, galing ang pangalang Israel sa pangalang Jacob. At si Jacob, anak ni Isaac. At si Isaac ay anak ni Abraham. Yang lahing iyan, pinagpala ng Panginoon. At sino mang kumalaban diyan, ang kalaban ng Diyos. Ngayon, tayo ay hentil. Ang tawag sa atin ngayon, tagapagmana ng lahi ni Abraham. Kaya pati pastor, wag natin kalalabanin, wag natin chichismis ang mga pastor. Yung katabi mo, wag mo ring ichichismis. Di bali ang chismis mo, ang yaman-yaman ng katabi ko. Ayan. Amen. Ang ganda-ganda ng katabi ko. Hallelujah. Amoy bawang. Oh, kita mo? Ang ganda-ganda. Sinabi mo amoy bawang. Ang nagpala sa aking mga anak ay pagpapalain ko, sabi ng Diyos. Say hallelujah. Kaya yung mga nangyayaring giyera, hayaan nyo lang yan. Huwag kayong magulumihanan. Intindihin mo sarili mo. Huwag yung problema na may problema, pinoproblema natin. Alam mo, brother, ang taas na ng langis ngayon, ang gasolina, ang langis. Ano ngayon? May sasakyan ka ba? Wala pala eh. Ang maganda ngayon, tumataas na ang dollar rate. Amen? Tanongin ka, may dollar ka ba? Wala naman pala eh. Kahit ano mangyari dyan, God is so good to all of us. Another thing, for nation, verse 7, for nation will rise against nation, kingdom against kingdom, there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. And all these are the beginning of sorrows. Sa mga sa mga unbeliever, yun ang simula ng kanilang kalungkutan. Pero ang mga anak ng Diyos, dumating man ang tagutom. Meron talagang tagutom eh. Ba't aalis pa tayo sa Pilipinas? Marami nagugutom sa Pilipinas. Ang maganda rito, hindi ka nakasama doon. Ewan ko kung ikaw yon. Nagkakaroon talaga ng tagutom. Niyayanig ng Diyos ang langit at lupa para ang mga tao manumbalik sa Diyos. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord, I am blessed today. My family is blessed by the Lord. Amen. Magkaroon man ng tagutom, ikaw ay hindi gugutumin ng Panginoon. Sigurado magpapadala ang Diyos ng maraming pagpapala sa kanyang mga anak. Say hallelujah. Tingnan natin sa Psalm 37. Ito yung sagot diyan. Psalm 37 verse 18 and 19. Pakilagay mo nga doon. Psalm 37. Ito'y pangako ng Panginoon. 18 and 19. The Lord knows the day of the upright, and their inheritance shall be forever. Yung ating mana, magpasawalang hanggan. Verse 19, shall we read? They shall not be ashamed in the evil time. In the days of famine, they shall what? Di hayaan mo magkagutom sila. Pero ikaw na anak ng Diyos, hindi man lang makakatigim ng gutom. Kung naubusan ka man ng kanin, praise God. At least bababa ang yung sugar. Marami po ngayon hindi na kumakain talaga ng kanin eh. Kasi daw nakakataba yun kasi carbohydrates. Pero lalong, mali pala yung term ko, lumulusog. Hindi tumatawa, lumulusog. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, sa Psalm 37 verse 19, they shall not be ashamed. Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan.
At sa araw ng taggutom, they shall be what? Satisfied. Di ba pinaranas sa atin ng Diyos yan 3 years during COVID time? Napakarami nating ulam. Puro Japanese food ang ulam natin. Iba't ibang klaseng uri ng sardinas. May iba-iba rin ang size ng manok. Yung iba hindi pa papatayin, gusto mo nang patayin eh. Ibang klase ng uri ng bigas. Amen? Sabi nga ng mga pastor, buti pa, kaya puro COVID muna eh. Kasi nung COVID tayo, ang dami namin pagkain eh. Ngayon, wala na nagbibigay. Sabi nila yon sa JCTD, hindi kakapusin. Amen? At ikaw rin, dinideklara ko sa panahon ng tagutom, hindi ka kakapusin. God will provide. Yung malakas na pumalakpak, maraming pagpapalang darating sa atin. Hallelujah. Yung ibang lugar, walang makain sa ibang bansa. Ako, pagka kami nagpupunta sa Amerika, tsaka sa Canada, napakaraming pagkain doon. Natatapon lang. Kung gusto ko, ibalot, LBC, papabalot ko, padadala ko dito eh. Kaya, siyempre, pagdating dito, after 3 months, lokbo na yon. Mga panis-panis na yon. Tayo, ganun din. Sobra-sobra ang mga pagpapala sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, doon na doon niya. Isang tambak ang damit natin. Sapatos, mga alahas. Yung mga alahas nyo, hindi naman yung sinusuot. Pagdadalo kayo ng simbahan, susuot nyo. Kailan nyo susuot nyo? Yung magaganda nyong damit, kailan nyo susuot? Abay, pagsusuot nyo. Amen? Nakita ko pag dumadalo kami sa ospital, ubod na yaman, wala nang alahas. Alam mo, alahas, yung nandito. Ano, oxygen. Wala nang singsing. Bakit ayaw nyo pagsusuot yung singsing nyo? Ano nakalagay dito? Yung kulay puti. Naintindihan nyo ba? Ang yaman-yaman nyo, ang pera nyo kung saan-saan nandoon. I-blow out nyo sarili nyo, mamaya sa Heaven's Blend Cafe. Anniversary, meron kayong discount. Amen? Alam mo, minsan nga naisip ko, kung darating bukas sa makalawa ang Panginoon, saan pa pumunta yung mga inipon-ipon natin? Diba? Ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, hindi mo alam bukas sa makalawa sa isang taon. Kaya nga tayo nag-iimpok sa daigdig na ito para sa atin din at para sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya ang payo ko, pag pupunta kayo sa simbahan, number 1, dapat masaya. Pangalawa, huwag niyong titipirin ng Diyos. Lahat na magaganda niyong damit, isuot niyo pag sa Sunday. Kasi pag nawala kayo sa mundo, pamimigay lang na asawa niyo yan. Naintindihan niyo ba? Amen. Enjoy your life here on earth. Because God is so good to all of us. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, ang saya-saya natin. Ano? Bawal naglulungkot-lungkutan ang mga anak ng Diyos. Yung mga naglulungkot-lungkutan yan, malapit na yan. So in the days of famine, they shall what? Satisfy. Ano pa? Sabi ng Bible, balik tayo sa Matthew 24. Tapusin na natin ito. Matthew 24. And earthquakes in various places. Ano nangyari sa Morocco, sa Libya? Bumaha. Sa Morocco, lumindol. Salamat sa Panginoon. Wala pa sa Pilipinas. Kung lindol, hihina-hina lang. Ay, pagpe-pray natin yun. Sabi ng Bible dito eh. And all these are the beginning of sorrows.
Verse 9, then they will deliver you up to tribulations and kill you. You will be hated by all nations for my name's sake. Kayi kamumuhian. Ang sabi ng verse 9, all nations for my name's sake, alang-alang sa pangalan ni Jesucristo. Kahit kuminsan, huwag ka nang lumayo sa iyong co-employees mo, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sasabihin sa iyo, hey Brad, balita kay born again ka na raw. Hindi, kamukha ko lang ngayon. Ay, huwag niyo ipagkakait, huwag niyo itatakwil ang Panginoong Jesucristo. We are proud to be a Christians. Say hallelujah. Ang sabi ni Jesus, pag ako'y itinatwa niyo sa harap ng tao, sa inyo mga kaibigan at kakilala, isang araw, itatatwa ko kayo sa harap ng Ama kong nasa langit. Di baling hayaan mo sila, di baling layuong ka dahil alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Huwag lang ang Panginoong Hesukristo ang ating itatatwa. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, I am proud to be a Christian. Amen? Pag nakakita ka ng isang lalaking matipuno, may dalang Biblia, naku, mga luko-luko kaya. Mga siraulo, kung kailan tumanda ay mga may tililing, nag-hallelujah, mag-praise the Lord. Hayaan nyo sila, magtatawa sila. Isang araw, sila naman tatawanan natin. At makikita nila isang araw ang buhay nila ay lulutang-lutang sa impyerno. Tandaan po natin, meron isang buhay lang sa lupa, pagkatapos ay wala na, ang nagawa natin kay Jesus mananatili magpakailanman. Sige, come on, clap your hands to the Lord. Another thing, verse 10, then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Maraming be not offended. Ano sa Tagalog be not offended? Pang ilan na yan? Pakilagay doon. Then many will offended, will betray. Ano sa Tagalog? Huwag kang masasaktan. Sa huling panahon, si Satanas gagawa ng paraan para masaktan ang puso mo. Pero sabi ng Panginoon, many will be offended. Baga sa laro, ang umaayaw, hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Englishin natin. Ano English doon? Quitters never win. Winners never quit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aayaw. Huwag kang susuko. Pare-pares naman problema ng tao. Kay born again ka at hindi ka born again. Same problem. Ang maganda sa born again Christian, meron tutulong sa atin. Wala iba kundi Diyos. Ang Diyos natin na nagmahal sa ating lahat. Sabi ng Bible, then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Ano gamot diyan? Pagmamahal. Patawarin mo sila. Pagpasensyahan mo. Ang sabi ng Bible, maraming masasaktan, yung iba ibebetray. Yung matagal mong kaibigan, iiwanan ka. Dahil sa kanilang kapritsyohan sa buhay. They betray one another and will hate one another. Ano panlaban dyan? Pagmamahal. Because the greatest is love. Masasaktan ka, o nasaktan ka, di magpasensya ka. Amen. Ang mahalaga, meron kang pagmamahal sa puso. The greatest is love. Sabi ng 1 Corinthians 13:13, there are three that remains. Hope, and now abides faith, hope, and what? Love. And these three, but the greatest of these is what? Love. Nasaktan ka sa asawa mo, the greatest is love. Asawa mo yan, mahalin mo.
Anak mo yan, mahalin mo. Amen. Nakita mo anak mo nalulunod, abay tatakwil mo ba yan? Eh anak ka ng Diyos, mahalin mo. Because the greatest is love. Sabi natin, the greatest is love. Ang gusto ng demonyo, masaktan ka. Gusto ng demonyo, ikaw ay umalis. Mapalayo ka sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay may pusong maka-Diyos, love cover all the multitude of sins. Say hallelujah. Eh malapit nang dumating si Jesus. Kaya huwag kayong magkikimkim ng galit, ng puot, ng sama ng loob. Baka abutan tayo ng tinatawag na rapture time. Yun ang tinatawag na second coming of Christ. Saan makikita yun? Buksan natin sa Matthew 24. Tingnan, sundan po ninyo ako. Dito sa, kailan daw yun mangyayari? Dito sa, babasahin ko, sa verse 36. Yung rapture na tinatawag ay walang nakakaalam ng oras at panahon. Ayan ang sagot natin, Matthew 24:36. Basahin natin lahat. But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Ano ibig sabihin ng rapture? Tutuloy ko to sa next ng ating pong after na anniversary. Yung pong rapture, halimbawa, lahat tayo nakaupo ngayon. Pagka dumating si Jesus sa unang dating ni Jesus, dalawa yung phase. Yung first phase sa alapaap. Yung second phase, doon bababa si Jesus sa Mount Olive, doon po sa Israel. Kasama na tayo sa pagbaba. Yung unang pagbaba ni Jesus sa alapaap, ang tawag doon rapture, is snatched away. Tayo lahat na nandito, mawawalang bigla. Saan tayo pupunta? Doon sa alapaap, sasalubungin natin ang Panginoong Hesukristo. Kailan yon? Walang nakakaalam. Mamaya alas 12, bukas sa makalawa, sa isang taon, walang nakakaalam. Ang mahalaga, ready ka. Sabi na iba, hindi na ako magbo-born again. Pag nakita kita, sasabit na lang ako sa paa mo. Hindi ko pwede ganon. Sa paglapit sa Diyos as individual, kahit born again yung asawa mo, kung ikaw naman isang asawa din, hindi ka pa nakakilala kay Jesus, hanggang ngayon matigas ang puso mo, nakikipunta ka lang dahil sa asawa mo, no. Ayaw mo isuko pa buhay mo, eh may iwan yung mga tao yan. Alam mo, napakahirap ang tao maiwan sa mundong ito. 7 years tribulation. Ang susunod ng rapture, tribulation period. Kahit ang tao magpakamatay, hindi mamamatay. Para siya maligtas, magpapapugod ng ulo dito sa mundong ibabaw. Ang huhuli sa kanya, si Antichrist, tatatakan siya ng, pag hindi siya nagpapugod ng ulo, tatatakan ng 666 sa noo at lalagyan dito ng 666. Kaya lagi tayong handa dapat. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amen. Lakasan mo, magbago ka na. Eh gustong-gusto natin ang mundo, hindi naman tayo paliligayahin ng mundo. Si Jesus ang magpapaligaya sa atin. Amen. Iibay, walang panahon sa Diyos. Kahit linggo, ginagawang Lunes. Hayaan mo yung pagpapala. Pag araw ng linggo, tigil mo na. Samba muna sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pag inuna natin ang kanyang kaharian, lahat ng bagay sa buhay natin, ipawang idaragdag ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ang tao, binigyan lang ng Diyos ng 6 na araw para magtrabaho. Yung pampito, sinusugal pa. Baka doon mas marami ang kita. Sino may sabi sa inyo niyan? Eh, ang sabi ng Bible na yan. Amen? Kaya sabi ng Bible, walang nakakaalam. Meron pa ako 2 minuto. Ano yung rapture na tinatawag? Ito dinescribe. Sundan niyo ako. Verse 37. But the days, as the days of Noah were, so also with the coming of the Son of Man be. Yung coming doon sa Greek, yun yung harpaso o to snatch away. For verse 38,
Verse 38, tingnan po natin sa verse 38. Basahan natin lahat. Dito na tayo magtatapos. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying, giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Para daw itong kamukha ng panahon ni Noah. Na ang tao ay, bago dumating ang baha, kumakain. Di nyo napapansin ngayon, napakaraming kainan. Nararamdaman ko, iba dito gutom na. They were eating and drinking. Ang mga tao na naharuyo, ano tawag sa Tagalog yun? Naharuyo ng pag-iinom, ng lasingan, nag-aasawa, until the Noah entered the ark. Tuloy po natin. Verse 39. And did not know until the flood came, took them all away, so also with the coming of the Son might be. Ito, verse 40. Ito yung rapture na tinatawag. Then 2 men will be in the field, one will be taken, and the other left. Ang tawag yun, left behind. Ibig sabihin, may maiiwan. Meron daw 2 lalaki na nagtatrabaho sa kabukiran. Isa'y kinuha at ang isa'y naiwan. Ang dalangin ko, walang maiwan dito. Walang nakarinig. Ang dalangin ko, walang maiwan dito. Ngayon, nasa inyo na yan. Kung gusto nyong dumiretso sa langit, magbagong buhay tayo. Amen? Huwag nyo isusugal yung kaisa-isa nyong kaluluwa papuntang impyerno. Ang taong napunta sa impyerno mananatili magpakailanman. Mabilang man ang buhangin sa dalampasigan, mga bituin sa kalangitan. Ang taong isang kaluluwa mapahawak sa impyerno mananatili magpakailanman kasama ang 1/3 falling angel, kasama si Lucifer. Nakalagay sa Bible, 2 nagtatrabaho sa kabukiran, isa'y nawala at ang isa ay nanatili, naiwan. Gugustuhin nyo ba magkatabi kayo mag-asawa nang walang bigla yung asawa nyo? Hinahanap nyo maghapon, nawawala. Kahit saan, nawala. Hindi kayo yung kapitbahay nyo yun. Amen? Ito pa, verse 41. 2 babae, kanina 2 lalaki. Ngayon, babae. Ibig sabihin, may babae, may lalaki. 2 women will be grinding at the mill. Nung unang panahon, di ba, yun yung gumigiik di ba? Ngayon, wala nang gano'n. 1 will be taken and the other left. 2 gumigiik na 2 babae, isa ay nawala at isa ay naiwan. Sabihin mo sa katabi mo, sabay-sabay tayong ra-rapturein nila. Sigurado ba yung katabi mo? Are you sure? Baka tumataya pa ng loto yan. Ha? Letrang B, binge. Ha? Baka nasa inuman pa. Aba, sino magsasabi sa inyo niyan kundi ang salita ng Diyos? Amen? At ang bandang huli, and the end will be preached. The gospel will be preached. Tapusin natin, verse 14. And the gospel of the kingdom will be preached, and the end will come. Ano ang kailangan natin? Endurance. Be patient. Kailangan magpagtitiis. Ano man ang dinaraan mo sa buhay mo, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. At naipahayag na ang gospel sa buong mundo. And I believe Jesus Christ is coming very, very soon. Ang dalangin ko, lahat na nakaintindi, nakaunawa ngayon, mag-i-inspirasyon nito sa buhay natin, na encourage tayo lahat. At isang araw, haharap tayo lahat sa Panginoon. Yung katawan natin ito ang papalitan ng glorified body at mamimit natin si Jesus face to face. Yan ang pinaka-blessed hope ng mga anak ng Diyos. Kaya wag na kayong problema sa utang nyo. Isang araw, pangakuan nyo na lang, babayaran kita bago mag-rapture. Iyon na lahat tong aking ari-arian. Amen. Ang mahalaga ay tayo lahat nasa Panginoon Diyos. Tumayo tayo lang.
Tabihin mo sa katabi at kanan mo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Everybody close your eyes and bow your heads. Taas ang dalawang kamay. Let us surrender our life to our Lord Jesus Christ today. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, nakikita mo ang aking buhay, ang aking puso. Salamat sa iyong pag-alaala ng iyong salita na ngayong araw na ito, inaalaala namin na ikaw ay babalik na muli at kami kukunin mo sa daigdig na ito dahil kami mga anak mo. Kung meron ka bang nakikitang karumihan ng aking puso, kasalanang hindi pa na isusuko sa iyo, ngayong umaga, I surrender all. Masamang ugali, mga bisyo, panglalamig sa pananampalataya. Kung minsan mas mahal ko pa ang mundo kaysa sa iyo, ako'y patawarin mo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maglingkod sa iyo, 10 ng aking pamilya. Panginoong Hesukristo, salamat sa pagmamahal mo sa akin nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli. Salamat po ng marami. Taas mo dalawang kamay mo. Humiling ka sa Panginoon kung ano kahilingan mo ngayong umagang ito. Sige, taas ang dalawang kamay. You ko pikin. Habang hinihintay natin ang Panginoong Hesukristo, gusto ng Diyos tayo lahat masaya, walang sakit, walang karamdaman. Tayo lahat naglilingkod sa Panginoon. Sige, nakikita ng Diyos ang puso mo. Huwag kang magulumihanan. Huwag kang paloko, huwag kang padisip sa mundong ito. Gusto ng Diyos masaya ka. Kung may nagpapalungkot sa iyo, surrender your life to the Lord. Hallelujah. Huwag kang mag-struggle. God loves you so much. Jesus died for you. Hallelujah. Yes, hallelujah. We thank you, we bless you, Lord, today. Hallelujah. Idulog mo ang iyong mahal sa buhay. Special prayer para sa asawa mo, anak mo, at sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala kay Hesukristo. Na dalawin sila ng Panginoon. Na abutin ng Diyos ang kanilang puso sa paglilingkod sa Diyos at makilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At ikaw mismo, kung hindi ka pa nagsusuko ng buhay sa Panginoon, mahal na mahal mo pa ang mundo, magbagong buhay ka na, kapatid. Ang mahalaga sa iyo, relasyon sa Panginoong Hesukristo. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you glory. Cast your cares upon the Lord, for He will care it for you. Huwag kang magulumihanan. Yes, we always be holy, holy forever. And the angels cry, You are
pong salamat, Panginoon, ngayong umaga. At patuloy mo kaming puspusin ang pagmamahal sa iyo, pagmahal sa iyong salita. At anuman ang kahilingan ng iyong mga anak in the days of famine, you will satisfy us. Sino man sa aming kalagitan may pangailangan sa pinansyal, provide all their needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Sino man ang may sakit at may karamdaman, Panginoon, idantay mo ay mapagpalang kamay sa aming mga katawang panlupa. Kung kayo meron sakit, idampi mo ang iyong kanang kamay sa iyong katawan na may nararamdaman. Kung wala naman ang iyong loob na may sakit, naalala mo na ikaw ay nasaktan, God will heal your hearts, your past. Lord, command the healing touch of Jesus right now in our body. In the name of Jesus of Nazareth. Sapagat sa huling panahon, the Son of Righteousness, hallelujah, will come with the healing of His wings. Command the healing right now in our body. Mula ulo hanggang panyapa, ibigay mo ang kagalingan ng nais na iyong mga anak ngayong umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. At sino man sa aming kalagitnaan, hallelujah, may nararamdaman, release your healing power right now. Dinudulog ko rin sa iyo ang kanilang mga mahal sa buhay na sa ibang bansa. Hayaan mo po, ingatan mo sila at balutan na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. At marami po salamat. Ngayong umagang ito, dinideklara namin, as for me, as for us, we will serve the Lord. Habang hinihintay namin na iyong anak na si Jesucristo, maging kami mainit lahat sa paglilingkod sa iyo. We thank you, we bless you, we adore you. This is our prayer. In Jesus' name, amen.